Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bishop Teodoro Bacani, Bishop Emeritus po ng Novaliches. Tayo po ay magpapasimula ngayon ng isang serye ng panayam sa ating palatuntunang Bishop's Move. Ang serye pong ito ay pinapangalanan natin ng I Believe, Sumasampalataya Ako. Nais ko pong ipaliwanag muna kung ano at kung gaano kahalaga ang pananampalataya. Sa Ebanghelyo ni San Juan, isinasalaysay kung paanong hinabol ng mga tao ng ating Panginoon. At nung makita siya, hinahanap nila sapagkat pinakain niya sila 5,000 tao, 5 pirasong tinapay at 2 isda. Kaya naman, gustong-gusto nilang makasama muli ang Panginoon. Pagdating nila, sabi ng Panginoon sa kanila, hinahanap ninyo ko hindi sapagkat kayo ay nakakita ng mga tanda at sumampalataya kayo, kundi sapagkat kayo ay nakakain at nabusog kayo. Huwag ninyong hanapin ang tinapay na nasisira, kundi ang tinapay na hindi nasisira. At nagtanong naman ang mga tao, ano ang tanda na ibibigay mo sa amin? Sabi nila, at tinanong nila ang Panginoon, ano ang trabaho o gawain na gustong ipagawa ng Diyos sa amin? Yan ang napakahalagang tanong. Ano ang gawain na gustong ipagawa ng Diyos sa amin? At sumagot ang ating Panginoon, ito ang gawain ng Diyos, na sumampalataya kayo sa Kanya na isinugo niya. Sa madaling salita, ang hanap pala ng Diyos sa mga tao ay ang pananampalataya. At ang pananampalataya kay Kristo. Yan din po naman ang sinasabi sa atin ng sulat sa mga Hebreo. Sinasabi doon, it is impossible to please God without faith. Hindi natin pwedeng gawan ng ikalulugod ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Imposible yan. Kaya, kung gusto mong kalugdan ka ng Diyos, sumampalataya ka. At sabi naman ni San Pablo, we live by faith and not by sight. At tungkol sa kanya mismo, etong wika niya, the life I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and sacrificed Himself for me. Ang buhay niya ay buhay ng pananampalataya kay Kristo na nagmahal sa Kanya at nagsakripisyo ng Kanyang buhay para kay Pablo at para din naman sa bawat isa sa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, napakahalaga po ng pananampalataya. E ano naman po pala ang pananampalataya? Alam niyo, ang basis ng pananampalataya, ang pinanggagalingan o ugat ng pananampalataya ay ang pagpapakilala ng Diyos. Ang Diyos po natin ay Diyos na pagmamahal, Diyos na pag-ibig. God is love. At tayo, nung tayo'y Kanyang likhain, gusto niya na tayo ay makaugnay niya, na tayo ay makaisa niya ng buhay. At para makaisa tayo ng Kanyang buhay, para tayo ay makibahagi sa buhay niya, ay ninais niya na ipakilala ang Kanyang sarili sa atin. Ayan po ang ugat ng pananampalataya.
ang pagpapakilala ng Diyos. At dahil nga po ang Diyos ay gustong magpakilala sa makatuwid, gumawa siya ng paraan para makilala siya. At ang paraan na yan, paliliwanag po natin sa mga darating na mga panayam. Ngunit sasabihin ko na po sa inyo ngayon, iba-ibang mga pamamaraan, ngunit bandang huli, isinugo niya ang kanyang sariling anak na ating Panginoong Jesucristo upang ipakilala siya. Sabi nga po ni San Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula't simula pa umiiral na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pagkatapos, ang dugtong ay ito, at ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamayan sa atin. At nakilala natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Ang Diyos, walang nakakakita sa kanya. Ngunit, pinakilala siya ng kanyang bugtong na anak. Ito po pala, nagpakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang kanyang salita. At nagsalita naman. At alam po niyo ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagtanggap sa salita ng Diyos. Nuulit ko, pagtanggap sa salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, tandaan po natin, walang higit na tiyak kaysa sa salita ng Diyos. Opo, napaniniwalaan natin ang ating pang-amoy, ang ating mga mata, ang ating panlasa. Totoo, pag nakita ko, sasabihin ko, tao yan. O kaya, kalabaw yan. O kaya, pag naamoy ko, sabi ko, mabango. O kaya, pag nalasaan ko, pwede ko sabihin, maasim, matamis. Opo, napaniniwalaan yan. Kung kapani-paniwala yan, mga minamahal na kapatid, ang ating mga pandamdam, lalo po't higit na kapani-paniwala ang salita ng Diyos. Kung meron tayong mapangahawakan, kung napangahawakan natin ang ating nakikita, ang ating nararamdaman, ang ating nalalasahan, lalo po nating dapat na panghawakan ang salita ng Diyos. At alam nyo, ganito po yun. Pagka po nagsalita ang Diyos, pinaalam niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Ngunit, sasabihin ko po sa inyo, hindi po laging napakaliwanag ng gustong sabihin ng Diyos at kung paano ito totoo. Ngunit, tinitiyak niya sa atin ang kanyang kahulugan. At pag natitiyak niya at natiyak naman natin ang gustong sabihin ng Panginoon, ito po ang kanyang pagsubok sa atin. Tinitingnan niya kung tatanggapin natin ang kanyang salita. Tatanggapin ba natin ang salita ng Diyos kahit na hindi malinaw kung paano? Basta sinabi niya, kahit hindi natin lubos na mawari kung paano, tatanggapin mo ba? Bibigyan ko po kayo ng kaso na napakalinaw sa Biblia. Dito po, sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, bandang huli po ay sinabi ng Panginoon, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman para sa ikabubuhay ng mundo. Abe, aaminin ko na po sa inyo, napakahirap pong unawain yan. Kaya po nagtalo-talo ang mga Hudyo. At sabi nila, paano maibibigay ng taong ito ang kanyang laman para ating kainin? Ang ating Panginoon po, hindi iniurong ang kanyang salita.
lalo pang ipinagdiinan. Sabi niya, ang kumakain ng aking laman at tuminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Abay, ang mga tao po, lalong hindi makapaniwala. Diniinan na naman ang ating Panginoon. Sabi niya, ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Bandang huli po, marami sa kanya mga disipulo, tinalikdan na siya. Sabi nila, mahirap tanggapin ito. Sino ang makatatanggap nito? At tumalikod na sila. Nung umaalis sila, sabi ng Panginoon, kay Pedro at sa kanya mga kasama, yung 12, kayo aalis din ba kayo? Hindi niya iniurong. Ang kanyang sinabi, pinagdiinan nga niya, na ang kanyang ibibigay ang kanyang laman at ang kanyang dugo. Sabi niya, kayo aalis din ba kayo? Sabi ni Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Taglay mo ang mga salita ng buhay na walang hanggan at kami ay naniwala at nalalaman namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ano po ang gustong sabihin nun, mga minamahal kong kapatid? Ito po. Ito ang gustong sabihin, simpleng-simple. Sabi ni Pedro sa Panginoon, yung narinig ng mga umalis, yun din ang aming narinig. Panginoon, kung hindi nila naintindihan, hindi rin po namin naintindihan. Pero Lord, sinabi mo eh. Iyan po ang pananampalataya. Yung sabihin mo sa Panginoon, Lord, sinabi mo po. Kaya, hindi ko man lubos na mo maunawaan. Basta alam ko yun ang sinasabi mo. Tinatanggap ko. Kahit na kuminsan, parang lumalaban ang sinasabi ng aking mga pandamdam, ng aking mata, yung aking panlasa, yung aking pangamoy. Higit pa dyan ang iyong salita. Mas matibay, mas sigurado ang iyong salita. Yan po ang kung tawagin ay homage of faith. Na talagang kinikilala mo na ang Diyos ay Diyos. Nahigit siya sa lahat ng ebidensya ng iyong mata, ng iyong pangamoy, ng iyong pandamdam. Higit siya sa lahat na yan. Ang Diyos ay Diyos. Kaya po, kasiya-siya sa Diyos yan. Ang makita niya na talagang dinudiyos mo siya. Na siya ay higit sa lahat ng mga ebidensya o sa iyong wika nga'y reasoning power. No? Yung mga iba, sabi nila, hindi ko maintindihan yan. Hindi ko maintindihan, hindi ko paniniwala. Aba, minamahal kong kapatid, tandaan po ninyo ito. Ang Diyos, hindi pwedeng lubos na maintindihan. Pagka ang Diyos ay lubos mo naintindihan, Diyos ka na. Diyos ka na. Sino ang lubos na makaiintindi sa Diyos? Kundi ang Diyos mismo. Kaya po, napakahalaga na kilalanin natin na ang Diyos ay Diyos. Higit siya. At dahil sa higit siya, tinatanggap natin siya. Diyan po makikita ninyo na ang pagtanggap sa Diyos ay pagtanggap sa Kanyang salita, sa Kanyang sinasabi, sa Kanyang katotohanan. Ngayon, eto po, pag tinanggap ninyo ang katotohanan ng Diyos, sino ang tinatanggap ninyo? Hindi lamang ang Kanyang salita, kundi ang Diyos mismo. Pag tinanggap mo, sa kabila ng contrary evidence, wika nga, ng ating mga pandamdam, sa kabila ng hindi mo maabot,
at tinanggap mo siya. Tinanggap mo ang kanyang salita. Ang Diyos ang tinatanggap mo. At kapag tinanggap mo naman ang Diyos, ikaw naman ay nagiging Kanya. Ayan po ang pananampalataya. Ang pagtanggap mo sa Diyos, pagbubukas mo ng iyong buong sarili sa Diyos, at pagtanggap mo sa Diyos, ikaw naman ay nagiging Kanya at natatanggap mo naman mula sa Kanya ang buhay na siya lang ang makapagkakaloob. Kanya nga po, tama si San Pablo, we live by faith. We live by faith. At alam po nyo, yung pagtanggap na yan sa Diyos, hindi lamang paniniwala, maliwanag din po na yan ay pagtitiwala. Hindi mo naman siya tatanggapin. Hindi mo naman tatanggapin ang kanyang salita kung hindi ka naman nagtitiwala sa Kanya. At alam niyo po naman, eto naman ang Diyos. Sasabihin ko naman po sa inyo, hindi naman siya basta nagsasalita. Hindi naman siya basta nagsasabi ng Kanyang katotohanan nang hindi naman nagbibigay ng mga dahilan sa atin para siya naman ay tunay nating paniwalaan. Kanya po, makikita ninyo ang Diyos. Nagbibigay ng mga tanda, ng mga signs. Signs muna. Ang dami niya ng sign. Ang una pong sign ay ang mundo na ito na ating nilalang, na nilalang ng Diyos. Ito pong mundong ito ay talaga namang kamangha-mangha, hindi po ba? Makita natin ang ganda ng kalangitan. Makita natin ang power, ang energy ng araw. Makita natin ang mga bituin at ang buwan. Makita natin ang gaganda ng mga halaman, dami ng mga hayop. Kagulat-gulat. Hindi ko pa po sinasabi. Kung susuriin natin ang ating sarili, talaga pong kamangha-mangha ang tao. At binigayan ng Diyos. Pagkatapos po, hindi lang yan. Sa mga Israelita, nagbigay siya ng mga milagro. Ang dami po mga kababalaghan. Signs and wonders. Kanyang ipinakita. At bandang huli po, eto na nga ang kanyang anak. Isinugo niya ang kanyang anak. At pagsugo niya sa kanyang anak, hindi naman basta naisilang dito si Kristo. Hindi po. Kundi nagpakita ang Diyos ng mga gawa na kababalaghan. Sa pamamagitan niya, dami mga milagro. Ay, talaga naman po. At ang kanyang pagsasalita, He spoke with authority. Kaiba kung magsalita. Bandang huli po, binigay niyang tanda ang pag-aalay ng buhay ni Kristo na hindi humantong sa kamatayan lamang at sa libingan, kundi humantong sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito po ang pinakamalaking tanda na si Kristo ay hindi lamang namuhay sa atin, gumawa ng kababalaghan, kundi nagpakasakit at nabuhay na mag-uli. Ito po ang mga tanda. Maniniwala ka ba sa Diyos na nagbigay sa iyo ng ganyang tanda? Ang Diyos na sa laki ng pagmamahal sa iyo ay binigay pati na ang kanyang anak. At ang kanyang anak na yan ay kanyang inatasan na mag-alay ng buhay at mabuhay na maguli. Paniniwalaan mo ba ang Diyos na yan? Ito po ang humaharap na Diyos sa atin, mga minamahal kong kapatid. Ang Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatanggap mo ba ang Diyos na yan? Sabi ko na nga po, hindi lang paniniwala, pagtitiwala. Napakalaga po, para paniwalaan mo ang Diyos na ikaw ay magtiwala. Ngunit, minsan naniwala ka na,
Ang pagtitiwala naman ang hinahanap ng Panginoon. Gusto niyang ipakita mo yan. Hindi sapat ang isip mo lang ang tumanggap sa kanyang katotohanan. Gusto niya ang puso mo ay magtiwala sa kanya. Kay dalas po sa Ebanghelyo, ay pinakikita yan ng ating Panginoong Jesucristo. Natatandaan po ninyo yung si Jairo na presidente ng isang sinagoga o chapel noon. Lumapit sa kanya at sabi niya, nasa bingit ng kamatayan ng aking anak, halika at pagalingin mo siya. Sumama naman ang ating Panginoon. Habang papunta siya doon, sinabi naman kay Jairo, patay na ang iyong anak. Sabi nila, huwag mo nang abalahin ng maestro. Alam niyo, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya. Patay na daw. Pero sabi ng ating Panginoon, sumampalataya ka lang. Huwag kang mag-alaala. At sumama siya. At doon, pagdating niya, nag-iiyakan na ang mga tao. Sabi niya, hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Nagtawanan sila. Ngunit, hindi na bahala ang ating Panginoon. At pagdating niya, doon sa silid, sabi niya doon sa batang babae, Talita kumi, ining, tumayo ka. At yung bata ay tumayo. Makita po ninyo, ang hiniling ng Panginoon, di lang paniniwala, magtiwala ka. Kahit na sa kabila ng kamatayan, magtiwala ka pa rin. Ganyan din po, kahawig din niya na nangyari doon sa isang ama. May dala namang anak na epileptic. Ito pong anak na epileptic na ito dinala sa mga alagad upang mapatalsik ang demonyo. At nung dinala, hindi naman napatalsik ng mga alagad. Kaya nagkakagulo mga tao nung dumating ating Panginoon. Ano nangyayari? Tanong ng Panginoon, sabi nung ama, ito pong anak ko ay mayroong demonyo, dinidemonyo po. At tinatapon sa apoy. Dinala ko sa inyong mga alagad para pagalingin, hindi nila mapagaling. Ay, naku, naginagpis ang ating Panginoon. Sabi niya, lahing walang pananampalataya. At ito naman tao sabi, kung may magagawa kayo, tulungan ninyo kami. Sabi ng ating Panginoon, kung may magagawa ako, ang lahat ay posible sa taong may pananampalataya. At sabi nung ama, agad-agad, Panginoon, sumasampalataya ko, dagdagan mo pa po ang aking pananampalataya. At sabi ng ating Panginoon, pinaalis niya yung demonyo. Nangisa yung bata. Kala nila patay na. Ngunit, pagkatapos bumangon, buhay. Tama ang sabi ng Panginoon. Lahat ay posible sa taong may pananampalataya. Gusto ko sabihin nun, ay mayroong pananalig. May pagtitiwala, hindi lang paniniwala. Ngunit, eto pa po, nakadalawa na tayo, paniniwala, pagtitiwala. Ikatlo, kinakailangan, eto po ang pinakamahalaga sa lahat. Pagkatapos ng paniniwala at pagtitiwala, kung tunay ka nagtitiwala, ikaw naman ay susunod. Yan po ang pinaka-test ng pagtitiwala. Nagtitiwala ka ba talaga? Ikaw ba'y talaga naniniwala na ang Diyos ay talagang marunong sa lahat at ninanais niya ang iyong kagalingan at ang iyong kaligayahan? Kung ikaw ay nagtitiwala, susunod ka. Kahit hindi mo
maunawaan ang talagang pupuntahan ng utos ng Diyos sa iyo. Pakinggan po ninyo ang halimbawa ng mahal na Birheng Maria. Sinabihan siya na siya nahirang na maging ina ng tagapagligtas. Nagtanong siya, paano mangyayari ito samantalang ako'y birhen? Sumagot po ang anghel sa ngalan ng Panginoon. Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Dahil dito, ang isisilang sa iyo'y tatawaging banal anak ng Diyos. At alam po nyo, si Maria, hindi man niya naunawaan ang lahat ng yun at kung saan papunta. Sabi po niya, narito ang alipin ng Panginoon, matupad sa akin ayon sa iyong salita. Yan po ang tunay na pananampalataya. Pagka talagang isinurrender mo, hindi lang ang isip, hindi lang ang puso, kundi ang buong kalooban mo sa Panginoon. Sa makatuwid po, ito po ang pananampalataya. Sabi natin kanina, pagtanggap sa Diyos sa ating buong sarili, sa salita ng Diyos, bandang huli, ang pananampalataya naman ay pagbibigay ng buong sarili sa Diyos na nagpapakilala sa atin, na nagmamahal sa atin. Pagbibigay na buong buo. Kanya nagtatagpo ang pagbubukas natin sa Diyos at ang pagbibigay natin ng ating buong sarili sa Panginoon Diyos. Napakaganda po ng pananampalataya. Yan ay kaloob ng Diyos. Hilingin ninyo, hindi pagkakait sa inyo. Yan po ang paliwanag ng ating lolo, si Lolo Ted. Bali, Bishop, paano po sa isang taong may pinagdadaanan? Halimbawa, kahapon nakaisip ako ng text, Father, ipag-pray niyo po ako dahil papunta po ako ng ospital, dahil po may tumubo sa aking dibdib na dapat alisin. Father, baka po ito'y cancer. Marami tayong mga kapatid na may mga pinagdadaanan na ganitong mga pagsubok sa buhay. Paano nila maiintindihan yung pananampalatayang yun na binabagit niyo, Bishop? Ayun po, makikita ninyo, Father, na ang pananampalataya nga po ito, hindi naman sa maiintindihan natin ang lahat ng bagay, kundi unang-una, tanggapin mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi, ang Diyos ay pagmamahal. At sinasabi din na salita ng Diyos sa Roma, ika-8 kabanata, God makes all things work together unto good for those that love Him. Gagawin ng Diyos na makabuti ang lahat doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Diyan po, Kanya, hindi mo man maintindihan, sabi mo, Lord, hindi ko maintindihan ito. Pero, Lord, sinusurrender ko, sinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Inilalagay ko ang aking sarili sa iyong mga kamay. At alin mo, Father, pagka ikaw ay gumawa ng ganyan, magkakaroon ka ng kapayapaan at maliliwanagan ka pagkatapos. Ayun, yung pagtitiwala. Napakahalaga. Sa kabila ng aking pinagdadaanan, alam ko na ang Diyos, hindi ako pababayaan. Hindi ka pa. Yan po, Father. Yan. Nakasalalay ka, sinasalalay mo sarili mo sa kamay at puso ng Diyos. Sa mga kapatid natin na nasa lansangan, no? Ang dami mga tao na nasa lansangan, ng madaming pinagdadaanan, walang makain. Paano magkakaroon ng kahulugan sa kanila yung salitang pananampalataya? Yan po, Father, makikita ninyo. Mas komplikado yan, pero eto po, may paraan tayo. Tayo na may pananampalataya. Alam nyo, kinakailangang pakita natin sa kanila, padama natin sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Kasi kapag nadama nila ang pagmamahal ng Diyos, pamagitan ng ating pagmamahal at paglingap sa kanila, makita ninyo, magkakaroon ng puwang sa kanilang puso. Kakaroon ng puwang. Ito po yung kwento ni Mother Teresa. Isang madalas niyang inuulit.
isang tao na nasa lansangan, maduming-madumi, inuuod na, namamatay na. Dinala niya at hinugasan nila. At pagdating, patapos na mahugasan, ngumiti sa kanila, sabi, "Thank you, sister." Yung thank you na yun, sa isang madilim, sa isang buhay na nagdaan sa napakalaking kadiliman, yun pagpasok na ng biyaya ng Diyos sa kanya. Nakadama siya ng pagmamahal ng Diyos. At hindi man niya sinabi na malinaw, "I believe." Binuksan niya na ang kanyang sarili sa Diyos na nagmamahal sa kanya. Ganyan po napakahalaga. Kanya napakahalaga po na tayo mga Kristiyano, magpakita talaga ng pagmamahal sa ating pamumuhay. Sapagkat diyan ay nabubuksan ang puso ng mga tao. Nagkakaroon ng siwang, wika nga ng puwang, ang biyaya ng Diyos. So kaakibat pala sa salitang pananampalataya ay yung pagmamahal ng Diyos na dapat maipakita ng taong kinikilala ang Diyos, ipakita yun sa kanyang kapwa. Opo. Father, yan po ang pinakamagandang apologetics, wika nga. Kung gusto mo ang tayo maniwala, hindi argumento ang numero 1. Kung gusto mo tayo maniwala, kinakailangan padaman mo ng pagmamahal. Oo, naalala ko, Bishop, yung salita sumampalataya. Kasama ko one time si Father Manny, naglalakad kami sa Ross Boulevard. At merong isang babae na nakaupo ng maayos at kumakain siya ng biscuit, no? At nakangiti. Samantalang kami ni Father Manny, mga pare, pagod na pagod maghapon na kasi mangot. Ay, pagod na pagod kami. So nakita ko siya, Bishop. Sabi ko, "Father Manny, upo kaya tayo sa tabi ng babaeng yon?" Sabi ni Father Manny, "Wag, baka sira ulo yan." Sabi ko, "Hindi, subukan natin." Lumapit kami, nakipag-usap kami. Sabi ko sa kanya, "Magkano ba ang pera mo?" Sabi niya, "Sir, 5 piso lang kanina, pero ngayon ubos na kasi binili ko na ng biscuit." Sabi ko, "Paano ka bukas?" Sabi niya, bahala na ang Diyos. Alam mo, naintindihan ko yung salitang bahala na ang Diyos. Oh. Yung bahala pala ang Diyos, hindi ibig sabihin na, wala akong, kahit ano na bara-bara. Hindi pala. Yun ay malalim na pagtitiwala sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Alam niyo, Bishop, nung gabing yon, sabi ko sa kanya, "Nanay, ano bang gusto mong kainin?" Sabi niya, "Sir, gusto kong kumain ng Chicken Joy." Sabi ko, tamang-tama, may dinudukot akong 100. Nung ibinigay ko yung 100, sabi niya, "Sir, baka naman pwede, 2-piece." So, kulang yung 100, no? So, binigyan ko siya ng 200. Alam mo, sabi ko, "Nanay, tuwang-tuwa ako sa'yo. Salamat at pinaalalahanan mo ako na ang Diyos pala ang kumikilos sa buhay natin." Nung paalis na kami, sabi ko, "Nanay, hindi mo ba naisip na itanong sa iyong sarili kung sino ako at sino itong kasama ko?" Nabigla ako, Bishop, sa sagot niya. Sabi niya, "Siguro po, sir, mga taga-BIR kayo." Sabi ko, "Hindi po. Pare po kami." Tapos sabihin kong, "Pare, alam mo, tumayo siya. Tumayo siya, tinawakan niya ang kamay ko at kamay ni Father Manny. Nag-amen." Tapos sabi niya, "Salamat sa Diyos." Kita mo, Father. Nako, at pinatotohanan mo sa kanyang bahala ang Diyos. Totoo. Pinakilos ang iyong kamay, pinadukot. Para magkaroon siya ng kakainin, 2-piece pa. Correct. Kaya mahalaga rin pala yung pananampalataya, hindi yan pansarili lamang. Bagkus ito ay para din sa ating kapwa. Pag tunay ang iyong pananampalataya, hindi pwede na hindi ka kikilos para sa iba. Tama po. Diba? Yan ang sinasabi ni San Pablo. Bagay, paliliwanag pa natin to sa mga susunod na palatuntunan. Pero sabi niya, what matters is faith that works through love. Ayan. Kinakailangan ng pananampalataya kumilos sa pag-ibig. Correct. Di ba, Bishop, yan sabi din sa kasulatan na ang pananampalataya na walang kaakibat na pagkilos ay patay. So, patay kang bata ka pag hindi ka kumikilos para sa Diyos, no? Napakahalaga po niyan. Kasi ang pananampalataya, hindi lang, katulad kung paano naman ang pagpapakilala ng Diyos, hindi lang naman salita, gawa. Ang pananampalataya mo rin. Dapat, hindi lang salita, kundi gawa. Sa ating, ngayon po ay taon ng mga dukha, no? Year of the Poor, no?
ano magiging hamon para sa bawat isa sa atin, mga Katoliko, na para maipadama ito, no? Mga konkretong bagay na pwedeng maramdaman talaga ng tao. Kasi yung pananampalataya, namnam, nararamdaman, no? Yung pagkilos. Siguro, hamon para sa atin, Bishop, no? Na talagang may konkretong gawin para sa ating kapwa. Yeah. Napakaganda ng sinabi mo, Father. Napakaganda yung sinabi mong yan. At dapat na ating ulit-ulitin na bagamat ang pananampalataya ay libreng kaloob ng Diyos. Gratis yan. Pinagkakaloob yan ng Diyos sa gusto niyang pagkalooban. Pero oras na tinanggap mo, hahamunin ka sapagkat ganito yan eh. Bibigyan ka ng bagong pananaw. O anong bagong pananaw? Tinanggap mo ang pananampalataya ng Panginoon. Sabi niya, anuman ang gawin mo sa isa sa pinakamaliit na kapatid kong ito, sa akin mo ginawa. Aba, ang tingin mo ngayon sa iyong kapwa ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Ay di paano? Pwede mo ba siyang iwan na gutom? Pwede mo ba siyang iwan na hindi daramtan kung siya ay hubad? Ha? Pwede mo ba siyang iwan na nag-iisa kung nangangailangan ng kasama? Hindi na. Nagkaroon ka na ng bagong pananaw. Tapos, nabubuhay ka sa buhay ni Kristo. Eh di sa makatuwid ng puso mo, sabi nga ni St. Paul, I love you all with the heart of Christ Jesus. Ay, kung may puso kang katulad ng kay Jesus, pwede ka bang hindi magmahal sa nakikita mong kapwa? Kanya, oras na pinapasok mo Diyos sa buhay mo, no, hindi lang nagiging iyon Diyos, ikaw ay nagiging sa Diyos. Ibang tao ka na. Iba na. At ang pagkilos mo, pananaw at pagkilos ng Panginoon Diyos. Ang galing. Ibig sabihin pala, pag ang pananampalataya mo ay buhay, ikaw mismo mababago. Bago ang pananaw, bago ang pag-iisip, bago ang reaksyon. No? Ay, tama, Father. Hindi mag-iinit ang ulo mo pag ikaw ay maraming trabaho. Marunong ka magpasensya. Tama po, Father. Nako, ay malinaw. Salamat at nililinaw ninyong mabuti para sa ating mga kapatid. At ako na rin, nalilinaw. Talagang, hindi ka pwedeng hindi mabago. Pinapasok mo ang Diyos sa buhay mo, pwede bang hindi ka mababago? Eh, yun na lang. Tingnan ninyo, itong ilaw natin dito. Ilaw natin dito. Kung hindi pa na-ipi-plug sa socket, yung kuryente. Pag hindi pa na-ipi-plug, madilim yan. Madilim. I-plug mong ganyan, agad. Nagliliwanag yan. Bagong-bago. Bakit? Pumasok ang kuryente. Ito, kuryente lang. Ang Panginoon ay higit pa sa libo-libong volts ng kuryente. Milyon-milyon volts ng kuryente. Paano hindi mababago ang buhay mo? Kaya po, talaga, new creation, new birth, lahat po babaguhin ng Panginoon. Hindi biglang-bigla na makikita mo yan. Dahan-dahan na lumilitaw, pero mababago, Father. Kaya pala, Bishop, one day, sa labas ng simbahan, may nakita kaming may isang lalaki na nahihirapan ng tumayo. So, kinausap ko siya. Sabi ko, taga saan ka ba? Papatid ko saan sa driver sa bahay nila. Yung pala, nung pinunta ng driver sa bahay nila, ayaw na siyang tanggapin na kanyang mga kamag-anak dahil matigas daw ang ulo. Sabi ko, paano ka, kuya? Sabi ko, kuya, okay ba? Daling kita sa Missionary Sisters of Charity. Sabi naman ng matanda, sige po, Father. So, pinadala ko siya sa Missionary Sisters of Charity. Tinanggap naman siya ng mga madre. After 1 week, tumakas doon. Tumakas yung matanda. At ngayon naman, nakita ng driver ng simbahan na nandoon naman sa labas. Nagiinom. Sabi sa akin ng driver, kita mo na, Father, pinagmalasakitan mo pa yun, napagod pa tayo para dalhin yun doon. Tatakas naman pala. Naalala ko yung sinagot ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kung kinakailangan niya ibalik doon, ibabalik uli natin. Huwag tayong mapagod gumawa ng para sa kabutihan ng iba. Tumawa sa akin ng driver namin. Sabi, ikaw, Father, iba ka mag-isip. Sabi ko, hindi naman. Yun talagang tunay na dapat gampanin natin. Kung yung tulong natin, hindi nila na-appreciate, hindi natin problema yon. Ang problema at responsibility natin, yung dapat gawin natin, ay dapat gawin natin. Kung tayo niloloko ng iba, hindi natin problema yon. Problema nila yon. Dalahin nila yon. Ang mahalaga, yung responsibility at pagmamahal na dapat natin ipakita
ay huwag tayo magsawang gawin yon. Dahil yon ay produkto ng isang malalim na pagtitiwala sa Diyos na sa atin ay patuloy na nagiging mabuti. So ikaw, Father, taong may pananampalataya kan talaga. Dapat po. Oo, Dapat iba-ibang, alam niyo, ang pananaw talaga ng mga taong may pananampalataya, kaiba. Iba. Kuminsan parang hindi praktikal. Pero, sa totoo lang, yun ang pinaka-praktikal. Hindi nauunawa ng iba. No? Pero, eto, mapagtiwala sa Diyos. Nakakapagtaka ho yan. Kuminsan, nagugulat ako sa mga iba nangyayari, sa charismatic renewal. Yung mga tao na nagpupunta at nangihingi ng healing para sa kanilang mga, may kinuwento sa akin, kahapon lang, famous na tao. Naging drug addict, talagang addict. Pero, nung sumama sa charismatic renewal, isang session, na slain siya in the spirit. Pagkatapos, gumaling. Tumino. Sikat na naman ngayon. Sikat na naman. Tingnan ninyo, parang hindi practical Pero, nangyayari. Ang daming mga tao, sila, sa paninigarilyo, hirap na bitawan ng paninigarilyo o kaya pagkagumon sa alak. Pagkatapos pupunta sa isang charismatic renewal session. Bakit sinusurrender nila ang kanilang bisyong pagsisigarilyo o pag-inom? Paano nangyayari yan? Biyaya paglabas doon ay bago na. Bago na. Nakakapagtaka Kanya ang Diyos hindi mo matatasaw, wika nga, ang kanyang kakayahan. Nothing is impossible with God. Sa isang taong nagtitiwala, walang imposible. Walang imposible. Nothing is impossible. Maraming salamat po, Lolo. Lolo Ted. Mga minamahal na kapatid, marahil isa sa pinakakilalang pangungusap sa Biblia ay ang pangungusap sa 3 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Juan na nagsasabing, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that those who believe in Him may not perish, but may have eternal life. Ganun na lang kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na isinugo niya ang kanyang anak upang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa wakas po naman ng kanyang aklat, sabi po ni San Juan, these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Gusto po ninyong magkaroon ng buhay. Hindi lang buhay ng katawan na natatapos pagkaraan ng 100 taon, kundi buhay po na walang hanggan. Yun ang walang kasing saganang buhay natin ng ating Panginoon. Gusto po nyo yan. Buhay ng Diyos mismo na ibinabahagi sa ating mga tao. Sumampalataya kayo. Ito po hindi natin karapatan. Hindi natin makakamtan sa anumang pagsisikap, ngunit binibigay sa atin dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sumampalataya ka, maniwala ka, magtiwala ka, sumunod ka ng may pagmamahal. At pag nagkaroon ka ng ganyan, ang buhay mo ay hindi na yung buhay lamang, kundi ang buhay ni Kristo at ang buhay ng Diyos na namumuhay sa iyo. Kaya po sa ngalan po ng God With Us Foundation, patuloy niyo pong namnamin ang ating pananampalataya. Inanyayahan po namin kayong lahat na subaybayan ang aming mga talakayan dito sa Bishop Moves, na kung saan patuloy pong hihimayin ni Lolo Ted ang pananampalataya na dapat natin maintindihan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Opo, sana po nasiyahan kayo. At sa susunod po nating episode, makinig kayo, manood ng I Believe.
Emmanuel, God is with us, and He shall reign, He shall reign, He shall reign forever.